Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-30 sa buwan ng Abril taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, huling batch ng mga barangay officials sa lungsod sumalang sa 3 araw na seminar. Kauna-unahang Moriones Festival sa bayan ng Nauhan noong Semana Santa, mainit at tinanggap ng mga Nauhenyo. Miss Philippines Earth Beauties nakiisa sa mangrove planting sa Barangay Silunay. At sa detalye ng ating mga balita, matapos na pumasa sa eksaminasyon, sumailalim na sa oryentasyon ng 43 kabataan na pumasa sa scholarship programs ng Department of Science and Technology. Ginanap ang nasabing oryentasyon nitong 29 ng buwang kasalukuyan sa conference room ng DepEd Calapan City Division sa pamamahala ng mga kawani ng TOST Oriental Mindoro. Kasama naman ng mga mag-aaral ang kanilang mga magulang sa pagdalo sa nasabing aktibidad at matapos ang oryentasyon, opisyal na silang lumagda sa kanilang kontrata bilang bahagi ng pagiging benepisyaryo ng DOST Scholarship Programs. Mula sa 43 mag-aaral, 4 ang nakapasok sa Merit Scholarship, habang ang mga natitira naman ay sa Science and Technology Scholarship sa ilalim ng RA 7687. Sa ibang balita, sa pangunguna ni Nauhan MPS Chief of Police Inspector Neil Apostol, nabigyan ng mga school supplies ang alternative learning system ng Barangay Santa Maria sa nasabing bayan. Mulaan nila sa kinita ng fund run ang pondong inilaan para dito kung saan ang nasabing paaralan ang kanilang naging benepisyaryo bilang tugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral dito. Samantala, naging matahimik rin lumano sa kabuuan ang paggunita ng Semana Santa sa naturang bayan kung kaya't pinasalamatan ng mga ito ang mga mamamayan dahil sa naging pakikiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan noong Semana Santa. At pagbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas na mga ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTV. Dinumog ang kauna-unahang beses ng pagdaraos ng Moriones Festival sa bayan ng Nauhan noong nagdaang Semana Santa. Ang nasabing konsepto ay nabuo sa pamamagitan ni Nauhan Mayor Mark Marcos at Municipal Administrator Angel Navarro na layuning mabigyang pansin ang pagpapataas ng turismo sa naturang bayan. Ayon kay Mayor Marcos, siniguro nito na sa pamamagitan ng naturang festival ay mabibigyang kasiyahan ang mga mamamayan at hindi naman niya sila nagkamali dahil maraming Nauhenyo ang sumaksi dito. Maganda naman ang naging resepsyon ng ating mga kababayan dito sa Nauhan tungkol doon sa mga naging activities natin nung nakaraang Semana Santa. Although Semana Santa ngayon, kaya lang talagang we made sure na ang mga tao ay pumunta dito para kahit pa paano makita nila ano ba yung ino-offer ng Nauhan para muling maging aware ang mga tao dito sa bayan ng Nauhan. At luckily ay naka-attract naman kami ng maraming crowd, maraming turista at mga bakasyonista noong Semana Santa. Aniya pa dahil sa mainit na pagtanggap ng mga mamamayan, posibleng ipagpatuloy ito sa susunod na mga taon na inaasahang makatutulong sa turismo ng kanilang bayan.
sa tingin ko ay mas lalo naming pagagandahin at paghahandaan next year, ano, kasi yung naging main attraction namin nitong nakaraang Lenten season ay yung of course meron kaming regular na saranggolahan, but yun pong aming moryones ay talagang yun ang nakapag-create ng noise dito sa bayan ng Nauhan, naka-attract ng maraming mga bakasyonista, at kung nandito lang sana kayo, nakita nyo kung gaano mga tao, gaano karami ang mga nagpa-picture dun sa aming mga moryones na inimbitahan para dito makita ng mga tao for the first time na hindi pa nakakita ng moryon, at dinala namin yun dito sa bayan ng Nauhan, at indeed ang mga tao ay gulat na may mga nakita silang mga moryon. Ang gaganda ng mga costumes. Nagkaroon rin niya ito ng magandang epekto sa larangan ng negosyo at pagtaas ng kita ng munisipyo na tiyak na magbibigay ng maraming serbisyo para sa mga mamamayan. Bakasyon po. Patuloy naming sinasagawa at nagsasagawa kami ng mga activities para po dito sa bayan ng Nauhan, kasi ang aming layunin ay siyempre yung maka-attract pa nga tayo ng maraming mga turista at bakasyonista para sila ay pumasok dito sa bayan ng Nauhan, ano, kasi I believe na kapag dumami ang mga tao na nandito sa bayan ng Nauhan ay gagalaw po yung ating komersyo, at pag gumalaw ang komersyo sa bayan ng Nauhan, kasi pag gumastos ang tao ay kikita ang ating mga manininda, ang ating mga negosyante, at pag kumita ang ating mga negosyante, siyempre kikita sila, kikita rin ang ating bayan, at pag kumita ang ating bayan, kagaya nga ng sinasabi ko, ay additional na serbisyo para po sa ating mga mamamayan. Samantala, para naman sa mga nais pang mag-enjoy ngayong bakasyon, magkakaroon ng palaro ang Pamalaang Bayan. Ang kakaibang beach volleyball na inaasahang tatangkilikin rin ng mga Nauhenyo. At ngayon nga po, bilang parte na rin po ng pag-attract natin ng mga bakasyonista at ng mga taong gustong pumunta dito sa bayan ng Nauhan, at siyempre dahil summer, we will stage our first ladies beach volleyball. Hindi po ito mangyayari muna sa ating mga baybay dagat, ano, but the tournament will be staged at the very plaza of the poblasyon. At ito po ay, as you can see, pag lumabas kayo dito sa munisipyo ngayon, makikita ninyo na inihahanda na namin. Naglagay po kami ng sand doon sa ating basketball court, at doon po natin i-stage ang ating ladies beach volleyball dito sa bayan ng Nauhan. Antabayan na iba pa mga balita, makalipas lamang po ang ilang paalala. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10, either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa inisyatibo ng Department of Interior and Local Government, sumalang sa 3 araw na seminar ang huling batch ng mga newly elected barangay officials ng lungsod na ginanap sa Bahay Tuklasan sa bayan ng Nauhan. Ang nasabing gawain ay nakatuon sa pagbabalangkas ng iba't ibang batas o ordinansa sa ilalim ng Local Government Code, kung saan, ayon kay DILG City Local Government Operation Officer Binda Mendoza,
Sa pamamagitan aniya na nasabing aktibidad ay inaasahan na magiging epektibong opisyal ng mga barangay ang mga partisipante. At inaasahan rin aniya na magkakaroon ng sapat na kaalaman ng mga ito hinggil sa pagbabalangkas ng batas na naaayon sa kapakanan ng mga mamamayan ng barangay. Kalayan natin siyempre para gawin silang mas epektibong kapartner ng ating mga leader, unang-una, at siyempre ng mamamayan sa pagpapaunlad ng barangay. Kasi ang barangay ang basic planning unit para sa kaunlaran ng bayan. Kaya sila ay aming training dito. Naasahan natin na yung lahat na aming itinuro, lalo na yung mga proseso sa pagsasagawa ng mga batas, ng ordinansa at mga resolusyon, ay matutunan at mai-apply nila sa barangay. Sabi ko nga, para mas maging epektibong mga leader sila sa bayan. Samantalang kabilang rin niya sa mga inimbitahan sa nasabing seminar ang re-elected ng mga opisyales